Your cash is sending. So mga ilang minuto guys, nakapasok na po sa aking GCash account yung niloan ko. So nang binuksan ko na ang aking GCash account, so ito na po yung niloan ko. Hi guys, good afternoon po sa lahat. Once again, my name is Nelvin and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking ikapang-8 loan sa Tala. 8 times na po guys. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil tuturuan ko rin po kayo kung paano kakausapin ang customer service ng Tala. At ipapaliwanag ko rin po sa inyo later kung bakit 7,000 pesos pa rin ang credit limit ko kahit naka 8 loan na po ako. Disclaimer lang po, ang video ito hindi po sponsored ng Tala guys ha. Nagbabahagi lang po ako sa aking karanasan sa cash loan app na ito. At isa pa po, hindi rin po ako expert sa mga online lending application. Kaya kung may mga technical or system error na po ang application ninyo, direkta na lang kayo sa customer service makikipag-ugnayan. So, let's go! Bago po tayo magsisimula, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at sa mga bagong pasok pa lang po, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para updated po kayo sa tuwing may i-upload akong mga utang tutorial videos. Maraming salamat po! So ayan po guys, nandito na po tayo sa aking Tala dashboard. So sa makikita natin ay may borrow again na po tayo. So meaning makakautang na po tayo ulit. So bago po natin pipindutin yan, ay mag-i-explore muna tayo. Papasyalan muna natin yung mga features at services ng Tala. Mga basic lang naman ito guys. May nakalagay po dito sa baba, you have cash available. So dito po natin malalaman ang ating credit limit guys. I-click na natin itong view my Tala limit. Your Tala limit is 7,000 pesos. You will always have access to at least your current limit. Continue repaying on time to help your limits grow up to 25,000 pesos. Ay ganun, pang-8 ko na po itong reloan. Pero bakit 7,000 pa rin hanggang ngayon? So exit na natin ito guys. Dito naman po tayo sa ating view borrowing history. So dito po natin makikita kung ilang beses na po tayong nakapag-reloan guys. I-click lang natin yung get started. So ito na po yung mga buwan, pitsa at taon kung kailan po ako nagsimulang nag-loan sa Tala. Scroll up lang natin guys para makita natin lahat. I-click ko lang itong view all loans. So ito na po guys, to see is to believe. Nagsimula po akong nag-loan guys noong December 28, 2018. So 2018 pa po ako dito sa Tala guys. At ito po yung mga amount na niloan ko mula noong 2018. So ito po yung offer ng Tala dati guys. Kapag first time pa po tayong umutang, 1,500. Siguro hanggang ngayon guys, ganun pa din. So sa next kong loan ay 2,000 yung offer sa akin. Sa pangatlo kong loan guys ay 3,000 po yan. Kaya lang 1,500 lang po yung inutang ko. At sa pang-apat kong pag-loan guys ay 4,000 na po ang in-offer sa akin dito. At pang-limang loan ko ay nagiging 5,000 pesos. Pang-anim na loan, 6,000 ito guys, kaya lang 1,000 lang po yung inutang ko. At itong pang-pito guys ay 6,000 pa rin ito guys, 5,000 lang yung inutang ko. At itong pang-walo guys, 2,500 na po ito ang in-offer sa akin. 2,500 lang po yung inutang ko. So mali pala yung nasabi ko kanina guys. Pang-siyam ko na pala itong loan. So kita nyo guys, pang-siyam ko na pero 7,000 pesos pa rin yung in-offer sa akin. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung bakit matagal yung increase, yung iba hindi pa in-increasean sa second loan nila. So ganyan po talaga ang Tala guys noon pa. At good payer pa ako niyan guys. Tingnan nyo, may nakalagay dyan paid on time. At wala pong nakalagay dyan na delayed payment. Pero hanggang ngayon, 7,000 pesos pa rin ang credit limit ko. So ngayon guys, patuloy tayo. Exit muna ito. At itong earn 200 pesos guys, ay kapag maka-invite po tayo ng friends natin, makakilala natin na mag-register sa Tala at uutang sa Tala,
ay automatic na kaagad tayo na makatanggap ng rewards sa halagang 200 pesos. Ibigay lang natin sa ating makakilala ang ating code. So ito po yung referral code ko guys. At baka naman kung mag-apply kayo, ilagay nyo lang ito sa referral code. And then automatic nang mabibigyan ako ng 200 pesos. Salamat in advance sa naglagay ng referral code ko. At pwede rin tayong mag-invite through Messenger guys. I-click lang natin itong invite via Messenger at automatic na po iyang pupunta sa ating Messenger account. So yun po. I-exit muna natin ito guys ha. So dito na po tayo sa pinakababa guys. Itong need help. So dito po natin kukontakin yung customer service ng Tala if in case may mga technical error po tayo or mga system error. Sila na po ang makakasagot niyan. So ito na po guys, frequently asked questions. At may mga categories po tayong pagpipilian ng mga tanong dito. Scroll up lang natin guys. So kayo na pong bahalang pumili dyan kung ano ang gusto ninyong itanong. At ayan po. At kung may ibang concern po tayo guys na wala dyan sa pagpipilian na categories, scroll up lang natin guys. At dito sa pinakababa, may makikita po tayong contact. At ito po yun guys, i-click po natin yan and then ito po ang lalabas. Scroll up lang natin guys and then dito sa pinakababa, i-click natin itong click here. So ayan po, dito po natin isulat ang ating ibang concern kung wala po doon sa mga categories na nakalagay. And then kung may mga documents na kinakailangan ng Tala, halimbawa po screenshot ng transaction error. Example, hihingi po ang Tala sa atin. So i-screenshot natin yung error and then i-click po natin itong may clip dito sa gilid. At yan po, papunta na po tayo sa ating phone gallery na kung saan nakasave ang ating in-screenshot na transaction error. At kapag nakasulat na po tayo ng message at na-upload na natin yung screenshot, saka na natin i-click itong send, itong may arrow dito sa gilid. And then maghintay na lang po tayo ng response ng Tala. So ganun lang po makipag-ugnayan sa customer service ng Tala guys. So ngayon, i-exit muna natin ito guys. Patuloy po tayo sa aking loan transaction. So ito na po. I-click na natin itong borrow again. How can we help? Sa tuwing magre-reloan tayo guys, ito po palagi ang ginagawa natin. Mag-update sa ating personal information at sa ating income information. What would you like to use your cash for? Same as usual, ang pinili ko dito ay itong business expense. Next, what kind of business expenses is this? So ang pinili ko po dito ay itong grow a business. And then click na natin itong save and continue. Tell us about yourself. So update lang po ito guys. Do you have outstanding debt? So of course no ang ilagay natin dito. How much money in total did you earn in the last 30 days? So magkano daw kinita natin sa nakaraang 30 days? So halimbawa ang nilagay ko po dito is 22,000. How frequent do you earn money? So ang pagkaintindi ko dito guys, kailan ang sahuran sa ating kinikita. So ang sahod ko kasi is 15.30. So ang pinili ko itong bi-weekly. When will you be paid next? So kailan daw ang ating sahod sa susunod? So ilagay po natin dito ang date, month at ang year. And then click po natin itong submit. We are getting to know you better. We are still reviewing your application. If your application is approved, we will notify you via SMS. So naghintay lang ako saglit dito guys. Hindi umabot ng 5 minutes ay may natanggap na po akong SMS at na-approve na yung application ko. So ngayon, i-click na natin itong refresh. At ayan po, ito na po ang nag-pop up sa aking dashboard.
your application is approved. You've been approved up to 7,000 pesos. So, i-click na natin itong view offer guys. Katala, we're making a change to our pricing. So, may processing fee na po pala ang Tala ngayon guys na 3.99% and a lower service fee of 0.43%. So, yan po ang bagong pricing ng Tala ngayon. So, patuloy tayo. I-click na natin itong I understand. So, ito na po. Congratulations. Only take what you need. You can always draw more as long as you repay on time. At ayan po, dahil 7,000 pesos ang gusto kong utangin, ay i-drag ko lang itong bilog papunta sa 7,000. And then, i-click natin itong continue. Choose when to repay. Select a date between 15 and 61 days from now when you're confident that you can repay. So, same pa rin ang sistema ng pag-utang dito sa Tala guys, ikumpara natin dati. Ito po yung nagustuhan ko sa Tala guys, dahil transparent po yung sistema nila. Makita natin kaagad yung babayaran natin kung kailan gusto nating i-fully paid. So, halimbawa guys, ang pipiliin ko po dito ay itong day 61. 2 months po ito guys. So ngayon, i-drag ko itong bilog papunta doon sa day 61. At ayan po guys, automatic pa rin siyang kumukompute dito sa loan summary. So makikita kaagad natin ang ating babayaran lahat kapag paabutin natin ng 61 days. So nandito po kaagad sa baba ang summary. So ito na po ang aking borrowed amount, 7,000 pesos. One-time processing fee na 3.99%. So ito na po yung 279. At itong service fee guys na 0.43% per day. So ito na po yung 1,836. So ito pong 1,836 guys, ito na po yung computation sa 7,000 times 0.43%. Ang total po niyan ay i-multiply natin into 61 days dahil 61 days ang ating pinili. So yan po ang naging 1,836. Kaya kapag paabutin pa natin ng 61 days, ito po lahat ang ating mababayaran. 9,115 pesos. Ang nagugustuhan ko lang dito sa Tala guys, ay pwede po nating araw-arawin sa pagbayad. Halimbawa po, nagbago na po ang isip natin. Pagdating ng 15 days ay gusto na natin bayaran lahat na kahit 61 days yung pinili natin, ay pwedeng-pwede po. At mas less yung babayaran natin guys. At lilinawin ko lang po guys, itong one-time processing fee na 279, hindi po ito tataas guys ha, at hindi rin po ito bababa. Ang mag-change lang po dito guys ay itong service fee. Dahil per day po ang computation niyan. So ito po yung mababayaran natin lahat kapag hanggang 15 days lang po gusto na nating i-fully paid. Hindi po ito katulad sa ibang cash loan app. Yung ibang cash loan app kasi guys, kapag gusto po nating mag-advance fully paid, ay ganun pa rin pong mababayaran nating interest sa ipinangako po nating loan term. So yun po yun guys. So ngayon patuloy po tayo. At ayan po, ito pong day 61 ang aking pinili. Pagkatapos yan, kapag nakadecide na po tayo, i-click na natin itong continue. Borrowing summary. So ito na po ang summary sa ating loan guys. So nakalagay po dito ang ating mga one-time processing fee, service fee at ang ating monthly interest rate. So i-click na natin dito itong maliit na box para malagyan ng check to agree to the terms and conditions of Tala. And then click natin itong accept. So may cash out advisory ang Tala guys. Kapag mag-cash out daw tayo guys sa mga branch ng bangko, ay hindi po raw available sa mga weekends dahil sirado po ang mga bangko niyan. So yun po. So i-exit na natin ito. Choose where to claim your 7,000 pesos loan. So mamimili na po tayo sa mga cash out options dito guys. Actually guys, may tutorial videos na po ako tungkol sa kung paano mag-cash out gamit ang ating GCash. So ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano i-claim sa Cebuana Luwilier. Medyo may kamahalan lang ang service fee guys.
253 yung mababawas sa ating inutang. Ang ating 7,000 pesos ay magiging 6,747 na lang ang matanggap natin kapag sa Cebuana natin i-claim. Kaya sa GCash ko pa rin i-claim ngayon guys, pero tuturuan ko pa rin po kayo kung paano i-claim sa Cebuana. So i-click lang natin itong Cebuana Luwilier guys. Confirm your details. So nakasulat na po dito ang ating full name guys at ang ating phone number. So ang ilagay na lang natin dito guys ay ang ating address na nakalagay sa ating valid ID na sinubmit. Pagkatapos niyan, i-click natin itong claim my limit. Pag-click natin dito guys, ay saka na po tayo bibigyan ng reference number na ipapakita po natin doon sa Cebuana Luwilier sa pag-claim ng ating niloan na pera. So ganun lang po ang pag-claim doon po sa Cebuana Luwilier. So ngayon guys, dahil masyadong mahal yung service fee dito sa Cebuana Luwilier, balik po tayo doon sa cash out option. Dahil sa GCash ko lang po i-claim yung niloan ko dito. So i-click ko lang itong GCash. And then ilagay po natin dito yung GCash number na pag-transferan po natin ang ating niloan. Kung maaari guys, yung number na nirehistro natin dito sa tala ay ganun din po yung GCash number na ilagay natin para tuloy-tuloy ang transaction at para iwas aberya. And then ito na po ang summary ng ating niloan. I-review lang natin kung tama po ba. So ayan, location GCash, estimated time instant, service fee 15 pesos, at ang marireceive na lang natin sa ating niloan na 7,000 pesos guys ay 6,985 na lang. Pagkatapos niyan, kapag naka-decide na po tayo, i-click na natin itong claim my limit. There is a problem sending your loan. So kapag ganito yung lumalabas sa ating dashboard guys, meaning hindi pa po na-send yung pera sa ating GCash. So nagka-problema po ang sending transaction guys. So ang gagawin natin dito guys ay i-click natin itong contact us. Scroll up lang natin guys. Ito na po ang sinasabi kong system error. So kailangan na makikipag-ugnay na po tayo sa customer service ng tala. And then dito sa baba, i-click natin itong contact. And then scroll up lang natin guys. At dito sa pinakababa, i-click natin itong click here. At dito po tayo magsisimulang mag-send ng message. So halimbawa, ito po ang message ko. Bakit hindi ko pa natanggap yung niloan ko? So kahit tatagalogin natin guys, pwede po yun. And then i-screenshot natin yung error guys. Yung nag-pop up sa ating dashboard na sending problem. I-screenshot natin yun. I-click lang natin itong my clip dito guys. And then i-upload natin dito yung in-screenshot natin na nakasave sa ating phone gallery. Saka natin i-click itong send na nasa gilid. So mga 2 araw akong naghintay guys bago nag-response yung tala na okay na daw ang aking application. Nag-email yung tala sa akin na approve na daw yung application ko. At sinend na nila ulit yung pera na niloan ko sa aking GCash account. So pag-open ko sa aking tala account that time, ay ito na po ang lumabas. Your cash is sending. So mga ilang minuto guys, nakapasok na po sa aking GCash account yung niloan ko. So nang binuksan ko na ang aking GCash account, so ito na po yung niloan ko. 6,985 pesos yung natanggap ko dahil binawasan ng GCash ng 15 pesos na service fee. So yun lang po guys. Sa mga nagtatanong kung legit po ba ang tala, yes po, super legit po.
5 years na po akong umuutang sa Tala. Sa lahat po ng cash loan app na in-applyan ko, sa Tala lang po ako naging kampante. At para sa iba ko pa pong mga tutorial video about Tala na na-upload ko na, pakihanap na lang po sa aking playlist na ang pamagat ay Tala Tutorial Videos. At sana may natutunan po kayo guys, paki-like na lang po sa video ito at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa mga karagdagang katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang po guys, see you again sa next kong tutorial video. Goodbye, God bless.